Yo, what's up mga bagang sa another reaction video. Shoutout po sa trending now. Peram po ng picture nyo. Guys, kilala nyo naman siguro to. Sani Trillanes. Tanggalin nyo na lang yung senator. Hindi namin senator to eh. Sabi dito, simula po nung pumasok ang mga Duterte, yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado. Sobrang obsessed mo na boy sa Duterte, totoo lang. Nakakaawa ka na. No? Kahit si John Vic, sinasabihan ka, kaya hindi ka na nagpapananalo eh. Di ba? Sobrang ka-obsessan mo na, guys. Remember, guys, 2016 na. Ito, balikan lang natin yung history. 2016, guys, nag-apply siya bilang Vice President ni Digong. Yan, tama ka nang narinig. Ni Digong. Nag-apply siya, guys. Pero, anong nangyari? Tinanggihan siya ni Digong at ang pinalit, si Peter Alan Cayetano. At doon na nag-umpisa ang storya ni Duterte at ni Trillanes. Di ba? Ito lang guys sinasabi niya dati na noon kasi dati kala ko hindi kurakot si Duterte ganyan. Pero nag-apply siya. 'Di ba? Guys, ang hirap niyang i-please. Totoo lang. Bakit? Kasi kapag hindi mo siya pinayagan, tinanggihan mo siya, magta-tantrum siya, guys. At kung ano-anong mga gagawin niyang mga storya. 'Di ba? Remember 2016 pa yun, guys. 2026 na ngayon. Ganun pa rin siya ka-obsess. Diba? Kung hindi lang naman siya lumapit sa ICC, guys, wala namang mangyayari. At alam naman natin kung anong meron sa ICC ngayon, guys. At alam natin yung mga issue involved sa ICC. Kahit nga yung Amerika, Russia, China, yung tatlong mga bigating mga ekonomiya ngayon, guys, yung mga bansa ngayon, hindi nga naniniwala sa ICC. Tayo lang naman talagang Pilipinas, guys, ang mistulang uto-uto or sabihin na natin medyo nagpapagamit sa mga banyagang prosecutor or mga judges na yun. 'Di ba? Pero yung America, China, wala guys, 'di ba? Gusto nga nilang kasuhan, gusto na nga nilang kalabanin yung ICC. 'Di ba? Pero itong mga katulad na ganitong tao, guys, na gusto lang magigante at alam naman natin 'yon, guys, na gusto lang magigante is nakakaawa. Alam niyo kung bakit, guys? Ito bigyan ko lang kayo ng guys, ng narrative ko sa buhay. Sa loob ng 100 taon, guys, 100 years wala naman na tayo dito sa mundo. Hindi na nagmamatter sa atin, guys, kung sino yung nagantihan natin. Hindi na nagmamatter, guys, kung sino yung gumawa ng mabuti sa atin. Hindi na nagmamatter, guys, kung sino yung mga nanggago, nanloko, nang argabyado sa atin. Hindi na nagmamatter. Bakit? Wala na tayo dito sa mundo eh. Kahit sila Trillanes, kahit yung sa ICC, sila Digong, sila Sara Duterte, sila Marcos ngayon, at kung sino pa mga congressman, senador na yan, lahat yan, guys, wala na tayo. No? Baka kahit sa bahay nyo ngayon, iba na yung nakatira sa loob ng 100 taon eh. Ang sinasabi ko lang dito, guys, nakakatawa siya in a way na sinayang niya yung binigay sa kanya ng Panginoon na buhay at inilaan niya sa isang pamilya para lang maghigante o para lang sabihin no na hindi ako ginawang gago ng mga to. Remember, guys, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi 'di ba sa Bible, hindi ko lang kabisado yung verse, na ang Diyos ang gagante para sa atin. Pero si Trillanes wala siyang ganun at hindi ko na-feel na kaya niya magpatawad. 'Di ba? Kasi sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, guys, ginagawa ni Trillanes, nilalaan niya sa kamay niya lahat. Idinadaan niya sa kamay niya at hindi siya naniniwala na maghihiganti ang Diyos para sa kanya. 'Di ba? Kasi guys, kung ako lang kung ako may kaaway, pagkapasa Diyos ko na lang at papatawarin ko. Para magkaroon na ng peace of mind. 'Di ba? Kumbaga magkaroon na ako ng payapang pamumuhay. Kung bilang isang pribadong citizen, isang pribadong tao, ilalaan ko yung oras ko sa aking pamilya mismo. Okay? Sa mga anak ko, apo, mga ganyan. Sa asawa ko, sa mga kamag-anak ko, sa nanay at tatay ko, sa magulang ko. 'Di ba? Pero para ilaan ko sa isang pamilya, okay, para pasapitin sila or para iparamdam sa kanila yung poot, galit na nararamdaman ko. Hindi ko na gagawin, guys. Kasi naniniwala ako na ang Diyos na ang bahala. Kung hindi man ngayon, 'di ba? Kung hindi man ngayon maramdaman ng mga taong nang api sa akin, yung pang-api nila, for sure gagawa ang Diyos para sa akin. No, nang nararapat ng para sa akin at para sa kanila. Kaya naawa lang ako in some point, guys. Okay? Kasi, guys, isipin nyo to, kapag kaharap na natin ang Diyos Ama, tapos nag-judgment day na yung paghukom, sasabihin lang sa'yo, kunyari kay Trillanes, ito yung mga ginawa mo nung buhay ka pa. Hindi mo pinatawad yung mga Duterte. Imbis na patawarin mo, pinakulong mo, kung ano ng mga pagsasabi mo. Tapos ngayon, gusto mo makapasok sa langit. Bakit? Nagpatawad ka ba nun?
Ang sasabihin ni Trillanes, kasi po sila yung nauna eh. Ganun ba yung sasabihin mong reasoning? Di ba hindi? Kasi syempre, sabi nga ng Diyos, di ba, magpatawad ka at patatawarin ka. Kung di ka magpatawad, sino ka para humingi ng tawad? Ganun lang ka-basic ang ruling ng Diyos, guys eh. Hindi naman mahirap sundin yung kagustuhan ng Panginoon na wag tayong maghiganti. Napaka-basic lang, no? Patawarin ang mga nagkakasala. Mahalin ang kapwa. Mahirap bang rules yun ng Diyos? Hindi nga, guys eh. Napaka-straightforward nga nun eh. Kahit nga common sense na lang pagganahin natin, guys eh, di ba? Kahit nga siguro wala kang Diyos eh. Kapag minahal mo yung kapwa mo, di ba? Mamahalin ka rin ng Diyos eh. At baka magpakilala pa ang Diyos sa iyo eh. Kung wala kang nakikilalang Diyos eh. What more pa kung may Diyos ka dapat, di ba? Na dapat kung ano yung sinabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung magulang mo, mahalin mo yung kaaway mo. Di ba? Napaka-basic nun, guys. Kahit common sense lang, mapapagana mo yan. Pero kay Trillanes, parang wala yung ganun eh. So, yun lang mga bagang, no? Yung principles ko lang sa buhay is pinapagana ko kay Trillanes. Hindi ako galit sa kanya. Naaawa pa nga ako at nadidismaya. Okay? Kasi imbis na ilaan ko yung buhay ko sa pamilya ko, ay nilaan ko yung buhay ko sa ibang pamilya. Kahit siguro kung ako yung asawa ni Trillanes, magtatampo ko eh. 10 taon ka lang nag-obsess sa Duterte. Kami naman pamilya mo. Di ba? Then lang mga bagang. I hope na maliwanagan si Trillanes. Di pa naman lulian lahat. At sana hindi siya magsisi kapag panahon na naghihingalo na siya. Di ba? Sana yung pagsisisi is malaman niya bago mahuli yung lahat. Alright? Yun lang naman. Ako pinagdadasal ko pa rin yung mga taong ganito. Mga taong alam mo na medyo pinagkaitan ng awa sa sarili or pinagkaitan ng patawad sa sarili. Di ba? Yun lang mga bagang. I hope na may natutunan and I hope may na-realize kayo. Yun lang mga kapatid. Pidya. Brr!